Malacanang tiniyak na walang cover-up sa ginagawang investigasyon sa flood control projects anomaly. Mga natitirang referral sa Office of the Ombudsman kaugnay ng flood control projects anomaly, tinatapos na ng Independent Commission for Infrastructure, ayon kay Retired Justice Andres Reyes. Sa mga hospitals naman po right now, prepared, especially for mga nasa end of the year, for the firecracker-related injuries. Pati po yung mga gamot at mga hospitals, they will be 24/7 nakaantabay sa mga hospitals. Private hospitals handa na rin sa posibleng health injuries and emergencies kasabay ng pagpapalit ng taon. Bentahan ng paputok sa Bulacan, magdamagan na. Firecracker online selling, maigpit na binabantayan ng PNP. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nagbitiw na rin ang isa pa sa natitirang dalawang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Bunsod nito, lalong tumitindi ang panawagan na madaliin na ang pagpasa sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICA-IC Bill. Tiniyak naman ni ICI Chairperson Jose Andres Reyes na tatapusin nila ang investigasyon sa flood control project anomalies. Ito ang balita ni Jed Neresina. Matindi na ang damage sa credibility ng ICI nung nag-resign si Babe Singson. At tapos ngayon, we have a second commissioner resigning as well. Duda na ang ilang mambabatas sa kakayahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod ito ng pagbibitiw ngayong araw ni ICI Commissioner Rosana Fajardo. Ayon kay Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, questionable na para sa kanila kung paano pa makakapagtrabaho ang komisyon, gayong isa-isa nang umaalis ang mga miyembro nito. So practically non-functional na ang commission dahil isa na lang ang natitira, si chairman. Hindi tayo magtataka kung mag-i-wrap up na ito dahil nga wala nang natira sa kanila. Para naman kay House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, mas mainam kung ititigil na ng ICI ang kanilang ginagawa dahil wala na ring katiyakan kung paano ito tatakbo na iisa na lang ang miyembro. Ikinadismaya rin nito ang nangyayari sa komisyon na hindi pa nagtatagal ang live streaming ay tila matatapos na. Binatikos din ng Makabayan Bloc ang Administrasyong Marcos Jr. na anila'y ginagamit lang ang ICI para magmukhang seryoso sa anti-corruption drive. Ayon sa grupo, nabulgar na ang empty rhetoric o mga mapagkunwaring pangako ng Administrasyong Marcos Jr. laban sa katiwalian. Para naman kay House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, mahalagang tanungin kung ano ang naging resulta ng 3 buwang trabaho ng komisyon dahil wala pa aniyang napapanagot na big fish o malaking mga personalidad. Kaya para sa ilang mambabatas, dapat nang i-certify bilang urgent o isabatas ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill upang magkaroon anila ng isang tunay na independent at makapangyarihang komisyon na laban sa katiwalian. Kasunod ng pagbibitiw sa posisyon ni ICI Commissioner Rosana Fajardo, tiniyak ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes na hindi titigil ang trabaho ng komisyon.
Sa inilabas na pahayag ni Justice Reyes, sinabi nito na nakatutok ngayon ang ICI sa pagsasapinal ng mga dokumento at ebidensyang kanilang isusumite sa Office of the Ombudsman. Layon pa rin aniya nitong pagtibayin ang mga reklamo laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Tiniyak din ng ICI sa publiko na tuloy-tuloy ang proseso ng pagpapanagot na kanilang sinimulan nang mabuo ang komisyon nitong September ngayong taon. Kinilala naman ng Malacanang ang mahalagang papel na ginampanan sa ICI ni Commissioner Rosana Fajardo para makalikom, maaral at ma-assess ang mahahalagang ebidensya upang mapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ay nagawa na ni Fajardo ang dapat nitong magawa para sa independent body. Ngunit hindi pa tapos aniya ang laban ng administrasyon kontra korupsyon. Dagdag naman ni Secretary Dave Gomez, nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging serbisyo ni Commissioner Fajardo sa bansa na naging malaking tulong upang matiyak na ang public funds ay nagagamit ng tama. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target ng Senado na ipagpatuloy sa 2026 ang pagpapasa ng panukalang batas na layong buuin ang Independent People's Commission o IPC. Ito ang kinumpirma ni Senate President Vicente Sotto III habang nakareses pa ang sesyon ng Kongreso kasabay ng holiday break. Oras na maisabatas, ang IPC ang magte-take over sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na siyang kasalukuyang nag-iimbestiga sa mga katiwalian sa pamahalaan, partikular na sa mga proyektong pang-infrastruktura. Nanindigan si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na hindi ito nagsisinungaling sa mga isiniwalat na listahan ng proponents ng iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Samantala, naniniwala naman ang isa ring mambabatas na maaaring magamit ang mga impormasyong ito upang magsagawa pa ng mas malalim na investigasyon sa mga nangyayaring korupsyon. Ito ang balita ni Evan Alvarez. And the dozens of other people that have these same files, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Secretary Vince and many other people will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. For transparency, ito umano ang layunin ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste kung bakit parte-parte nitong inilalabas sa kanyang social media page ang listahan ng mga alokasyon ng budget para sa mga infrastructure project sa iba't ibang distrito sa bansa mula 2023 hanggang 2026. Nagpaliwanag rin ang mambabatas kung bakit ngayon lamang niya isinasa publiko ang mga impormasyong ito kasunod ng pagkamatay ni Undersecretary Catalina Cabral. Gayong nanggaling umano ang mga datos sa yumaong Undersecretary, habang ang ibang files naman ay mula mismo kay DPWH Secretary Vince Dizon. Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isa publiko ito, nakiusap sa akin na wag isa publiko ito. Kaya mas gusto ko sana na si Sec Vince na lang ang magsasapubliko nito para hindi ako ang sisisihin ng ating mga kasamahan. Bahagya namang naging emosyonal si Leviste dahil ipinananakot umano sa kanya na babawasan ang budget ng kanyang distrito kung patuloy niyang isisiwalat ang mga impormasyong ito. Ayoko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman na malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con alone is proof na ang budget ay ina-allocate din. Ayon kay Leviste, pinakita na niya ang files sa Independent Commission for Infrastructure at Ombudsman noong Nobyembre. Samantala, naniniwala rin si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na magagamit ang mga listahang ito para sa mas malalalim pang pagsusuri ng mga investigative body. No, so
useful ang information na to. Importanteng malaman kung sino ang mga proponents kasi kung may corruption, sila ang tumatanggap ng kickback. No? So, more or less ganon. Panawagan nito, ilabas na ng buo ni Leviste ang listahan at hayaan ang taong bayan na humusga kung credible ang mga hawak nitong impormasyon. Naniniwala rin si Tino na kaya nagkakaroon ng mga paglalantad ay dahil mismo mga ahensya umano ang nagtatago ng mga ganitong impormasyon sa publiko. Malinaw na yung mga departments concerned, whether it be the DPWH or the DBM, hawak nila ang lahat ng information, including sino ang proponents ng bawat line item na nasa budget ng DPWH. Nasa kanila ang information na yan. No? Pero hindi nila nilalabas sa publiko. Samantala, binigyan diin naman ni Leviste na kaya niya nilalabas ang mga ito ay upang hikayatin ang taong bayang usisain ang pondong inilalaan sa kani-kaniyang mga distrito. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lola sa Baguio City na maihatid sa kanilang tahanan mula sa pagamutan. Samantala, nilapatan ng paunang lunas ng isang responder ng UNTV News and Rescue ang mag-asawang sugatan sa isang aksidente sa Sorsogon City. Ito ang balita ni Emma Ruth Go. Pag mga patient transport, usually mga stroke patient, yung talagang di mo nakakausap. At the same time, yung mga medical cases lang, trauma cases, mga ganun. Yung patient namin, may bipolar case siya. And dun sa experience namin, nung unang kinuha namin siya, tahimik. Tapos biglang kumakanta siya. And then kinakausap ko, sumasagot naman siya. Nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue Team noong December 24 tungkol sa isang 76 anyos na babae na ilalabas na mula sa pagkakakonfine sa ospital. Ayon sa kamag-anak ng pasyente, wala silang ibang malapitang emergency medical service para sa patient transport, lalo na't holiday na. Agad na nagtungo ang rescue team sa St. Louis Hospital, Assumption Road, Baguio City, kung saan naroon ang pasyente. Conscious naman siya, alam naman yung sinasagot niya. And then later on, nung habang kausap ko yung kanyang anak, si Ma'am Joanne, naiirita siya kasi maingay, parang maingay. So, nagsabi siya ng igiginak nyo, meaning tahimik daw kami. Nakararamdam ng panghihina ng mga binti at kaliwang kamay ang pasyente. Habang nasa biyahe, inassess ng team ang kalagayan ng pasyente at minonitor ang vital signs nito. Adabat iti area manan nga mabagkat ni Mother Paapan iti balayo? Adama madati mga 100 kas lang 100 meters na pangisalugan lang. So kailangan talaga i-backward tayo karot ni Mother niya. Sige ma'am, win ma'am. Makalipas ang ilang oras ay kinailangan ng mailipat sa ibang sasakyan ng pasyente dahil hindi kakayanin ng rescue vehicle ang kalsada. Matatalim din po yung mga bato, tsaka yung mga ugat po ng punong kahoy. Baka po sumabit yung sasakyan natin, hindi po tayo makaalis, madagdag pa po tayo na ma-rescue. Pagdating sa lugar ay nalalayan at binuhat ang pasyente, sakay ng backboard at naglakad ng halos 100 metro ang grupo upang maihatid sa kanilang tahanan. Sa Sorsogon City, habang binabaybay ng off-duty UNTV News and Rescue responder na si Resty Gosmo ang Maharlika Highway sa Sorsogon City, ay nadaanan nito ang aksidenteng kinasangkutan ng isang motorsiklo at tricycle sa Barangay Kabidaan, Sorsogon City, mag-aalas 10 ng umaga ng December 24. Nadatnan niyang nakahandusay sa gitna ng kalsada ang mag-asawa katabi ng kanilang motorsiklo. Ayon sa mga nakakita, biglang lumiko ang tricycle na hindi gumamit ng signal light dahilan upang masagi ito ng motorsiklo. Yung motor na mo, ninyo, dala na mo sa stasyon. Sige, pati yung tricycle. Nagtamo ang motorcycle rider ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan at hiwa naman sa kaliwang noo.
Gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan din ang natamo ng asawa nito na kaagad namang nilapatan ng pangunang lunas ni Resty bilang isang trained responder. Sir, lain ka man na libong. Di ba? Okay lang. 100% sure. Matapos lapatan ng paunang lunas ang dalawang pasyente, ay dumating naman ang Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Team na siyang nagdala sa mag-asawa sa ospital para sa karagdagang atensyon medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Emma Ruth Go, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanumpa na sa kanyang bagong tungkulin si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III bilang bagong General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kanina nanumpa ang dating PNP Chief sa harap ni Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang. Papalitan ni Torres si outgoing MMDA General Manager Procopio Lipana. Bilang General Manager ng MMDA, pamumunuan ng dating hepe ng PNP ang pamamahala sa trapiko, pagkontrol sa baha at mga serbisyong panlungsod sa Metro Manila. Pinabulaanan ng Philippine Coast Guard ang inilathala ng Chinese Embassy na isang Pilipinong mangingisda na na-stranded sa karagatan ang umano ay tinulungan ng Chinese Navy. Ayon sa China, 3 araw na umanong stranded ang mangingisda dahil nasira ang makina ng bangka nito. Naghatid pa nila ng pagkain ng Chinese Navy at na-coordinate na sa PCG ang pangyayari. Ngunit ayon kay Commodore J. Tariela ng PCG, wala silang natatanggap na anumang impormasyon mula sa Chinese Navy kaugnay sa Pinoy na mangingisda. Katunayan, nailigtas ang mangingisda sa tulong ng payaw o floating aggregate device kasunod ang pagsundo ng isang motherboat. Ang 3 araw na stranded na claim ng China ay hindi anya totoo. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Maeve Yandog mula sa Brisbane, Australia. Nagwagayway ng watawat ang mga residente ng Aceh sa Indonesia bilang protesta sa mabagal na aksyon ng pamahalaan matapos ang nakamamatay na baha noong nakaraang buwan. Marami pa rin sa mga apektadong pamilya ang walang access sa malinis na tubig, walang pagkain, kuryente at serbisyong medikal. Dahil sa nangyaring malawakang pagbaha, ilang baryo ang na-isolate dahil sa mga nasirang infrastruktura. Umani ng batikos ang hindi pagtanggap ni Pangulong Prabowo Subianto ng tulong mula sa ibang bansa at iginiit na kontrolado ng kanilang administrasyon ang sitwasyon. Nabalot ng takot ang Taipei Metro nitong gabi ng December 25 nang magsimulang sumigaw ang isang lalaki at hampasin ang bintana ng tren gamit ang payong, dahilan para magtakbuhan ng mga tao. Ayon sa ulat, nagkaroon ng panic attack ang lalaki matapos siyang mabangga ng isa pang pasahero. Subalit wala naman umano itong masamang intensyon. Isang 70-year-old na babae ang nadapa sa gitna ng kaguluhan at kinailangan dalhin sa ospital para sa gamutan. Pinayuhan ng Taipei Metro ang mga pasahero na manatiling kalmado sa mga ganitong sitwasyon at agad i-report sa mga otoridad kung may mapansing kahina-hinalang kilos. Matagumpay ang naging operasyon ni former Brazilian President Jair Bolsonaro ayon sa kanyang mga doktor. Kasabay nito, inihayag ng dating Pangulo ang suporta niya sa kandidatura ng kanyang panganay na anak para sa halalan sa 2026. Ito ang balita ni Marvy Delfin. O procedimento cirúrgico realizado hoje transcorreu de acordo com o previsto, que foi uma hérnia ou rafia inguinal bilateral dos dois lados. Então o presidente tinha uma hérnia que a gente chama do tipo misto, era uma hérnia direta e indireta, é o termo técnico, e foi corrigida, foi feito um reforço da parede abdominal, foi colocada uma tela de material plástico que é o polipropileno.
Nasa maayos ng kalagayan si Brazilian President Jair Bolsonaro matapos itong sumailalim sa hernia surgery. Kasalukuyan na itong nagpapahinga sa ospital at nasa ilalim ng post-operative care kasama ang pain management at physical therapy sa mga susunod na araw. O procedimento transcorreu sem nenhuma intercorrência, ele tomou anestesia geral, ele já está acordado, já está no quarto inclusive. Agora no pós-operatório imediato ele deve se alimentar e agora nesses próximos dias os cuidados serão voltados à analgesia, fisioterapia, profilaxia de tromboembolismo venoso e etc. Kasabay ng operasyon, binigyang pansin din ng kanyang mga doktor ang hiccup at iba pang kondisyon sa tiyan ng dating Pangulo. Plano nilang i-optimize ang kanyang diet at gamot bago isagawa ang karagdagang medikal na hakbang kung kinakailangan. Una nang pinayagan ng Korte ng Brazil na makalabas ng kulungan si Bolsonaro para sa gagawing operasyon. Hinatulan ng Korte ang dating Pangulo ng 27 taong pagkakakulong dahil sa plano nitong kudeta kasunod ng pagkatalo noong 2022 election. Ilang taga-suporta ni Bolsonaro ang nagtipon sa labas ng ospital upang manalangin at ipakita ang kanilang suporta sa kalusugan ng dating Pangulo. Nós estamos aqui intercedendo pelo presidente Bolsonaro, estamos muito aliviados pelo resultado, pela uma cirurgia com sucesso. Nós sabemos que Deus está cuidando de cada detalhe. E estou aqui em oração pela saúde do nosso Bolsonaro, né? Eu creio que Deus vai restaurar realmente a saúde dele. Eu poderia estar em casa, mas eu estou aqui fazendo a minha parte. Ang dating Pangulo ay inaasahang maibabalik sa Federal Police Headquarters kapag pinayagan na ng mga doktor. Samantala, inihayag ni Bolsonaro sa pamamagitan ng isang liham ang kanyang suporta sa kandidatura ng kanyang panganay na anak na si Flavio Bolsonaro sa halalan ng 2026 bilang pagpapatuloy ng kanilang pambansang proyekto sa politika. Marvy Delfin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 ang kumpirmadong nasawi sa California matapos daanan ng malalakas na ulan, pagbaha at landslide ang estado sa gitna ng holiday celebration. Nagdala ang bagyo ng hanggang 11 pulgadang ulan sa ilang bahagi ng Los Angeles County, dahilan para ipag-utos ang evacuation sa mga resident at isara ang maraming pangunahing kalsada. Isang lalaki sa San Diego ang namatay sa pagbagsak ng puno, habang isang lalaki at isang babae naman ang nasawi sa pagbaha at malalakas na alon sa iba pang lugar. Mahigit 100,000 ang nawalan ng kuryente at nagpatawag ng state of emergency si Governor Gavin Newsom sa Los Angeles at iba pang Southern California counties. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Mabigat na trapiko ang nararanasan sa ilang bahagi ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Bunsod ito ng mga pagkukumpuni ng mga sirang kalsada sa naturang pangunahing lansangan na sumasailalim sa rehabilitasyon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano-anong lugar ang nakararanas ng mabigat na trapiko dyan sa EDSA sa kasalukuyan? Victor, mula dito sa Rojas Boulevard sa Pasay City hanggang makarating ng Guadalupe sa Makati City, lalo pa yung pabalik na ruta ng bahaging ito ng Epifanio de los Santos Avenue ay ramdam na ramdam ang mabigat na trapiko. Dulot yan pangunahin na ng rehabilitasyon ng EDSA. Patuloy ang pagkukumpuni ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga sirang kalsada sa ilang bahagi ng EDSA. Bahagi ito ng implementasyon ng EDSA Rehabilitation Project para sa mas ligtas na biyahe ng mga motorista sa isa sa pangunahing lansangan sa Metro Manila. Inaasahang matatapos na rin bukas ang concrete reblocking at asphalt overlay sa parehong north at southbound lanes ng ilang bahagi ng EDSA sa mga lungsod ng Makati at Pasay. Ngunit pagkatapos nito ay may ilan pang portions nito ang isa sa ilalim rin sa rehabilitasyon
mula sa December 28 at nakatakdang matapos ng madaling araw ng January 5, 2026. Kasabay ng 24-hour schedule ng rehabilitation works ng DPWH ay halos buong araw rin na heavy traffic ang idinudulot nito sa mga apektadong lugar. Ito ay dahil halos 2 lanes na lang ang nadadaanan sa ilang bahagi nito ng EDSA. Sa EDSA northbound, bumper to bumper ang trapiko mula Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue. Paglagpas naman ng tramo hanggang Magallanes ay light traffic na ang sitwasyon. Ngunit muling babagal ang daloy ng mga sasakyan approaching ng Antonio Arnaiz Avenue at Ayala hanggang sa Kalayaan Avenue. Unti-unti namang bibilis ito habang papalapit ng Orense hanggang sa makalagpas ng Guadalupe Bridge. Para naman sa EDSA southbound, mararamdaman na ang congestion bago pa lang makarating sa tulay ng Guadalupe. Magkakaroon lang ng bahagyang pagluwag paglagpas ng Buendia Avenue, ngunit pagdating ng Ayala hanggang Magallanes, lalo pa sa may approaching ng Taft Avenue ay halos naka-full stop ang mga sasakyan. Sa kabila ng mabigat na trapiko, may ilang motorista ang pilit na inuunawa na lang ang sitwasyon kasabay ng EDSA rehabilitation. Wala, tiisin na lang to. Ganun na lang. Pero mabigat talaga. Tagal makarating ng bala talaga, sobrang abala. Maka-traffic talaga siya. Kumusta biyahe nyo? Okay lang, kahit traffic, marami naman pasahero. Victor, pinapayuhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Maaaring dumaan kung galing ng southbound lane ay lumiko o kumaliwa sa may Shaw Boulevard hanggang sa makarating ng Kalayaan Bridge papunta sa Kalayaan Avenue, dumiretso sa Buendia Avenue, tuloy-tuloy na yan hanggang Rojas Boulevard hanggang sa makarating sa destinasyon. Para naman sa northbound lane, maaari ring tunguhin o dumaan sa parehong ruta o kaya naman ay dumaan o bumaba doon sa may EDSA or EDSA Buendia Bridge. Tuloy-tuloy na yan palabas ng Guadalupe o kaya naman ay dumaan sa C5 area at maaari ring dumaan sa may Rojas Boulevard papunta sa Maynila at dumaan sa Maynila at lumabas naman dyan sa bahagi ng Balintawak o doon sa may iba pang bahagi ng EDSA pagkalagpas dito ng Shaw Boulevard. Yan ang latest dito sa Rojas Boulevard. Balik sa'yo, Victor. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Pinaghahandaan naman ngayon ng Philippine Ports Authority ang pagdagsa ng mga pasahero na hahabol pauwi ng probinsya bago magpalit ng taon. Kaya muli namang nagpaalala ang mga otoridad na bawal ang pagdadala ng paputok sa barko. Ito ang balita ni Benedict Samson. I'm pleased to say na yung mga sinabi nila na gagawin nila ay talagang nagawa nila. Wala na tayong mga pasahero na nag-aantay sa labas bago dumating yung barko. The counters are immediately open. They no longer need to wait. Posibleng dumami muli ang bilang ng mga pasahero na dadagsa sa mga pantalan sa bansa bukas December 27. Ayon kay Philippine Ports Authority Assistant General Manager for Operations, Mark Jan Palomar, may inaasahan pa silang bibiyahe bukas dahil may ilang pumasok pa sa trabaho ngayong Biyernes. Kaya naman para matiyak ang inaasahang pagdagsa ng mga biyahero bukas, nagsagawa ng surprise inspection ng PPA sa Manila Northport Passenger Terminal ngayong hapon. Starting tomorrow puno na eh. Pero traditionally it happens on the 29-30, yung a few days before. Kasi lalo sa barko, it takes a few days. Hindi naman kaagad dumarating kasi. So they don't leave on the 31st, they leave a few days before. So 31-30 is usually the peak season for voyages. Ayon sa PPA, as of 12 noon kanina ay nasa 3.1 million na pasahero na ang dumating sa mga pantalan sa bansa mula na mag-umpisa ang uwian ng mga ito noong nakaraang linggo. Talagang yung mga pwedeng umuwi, talagang pinilit umuwi, especially considering we have a very, very long weekend. Kung mag-leave ka lang ng isang araw, parang isang linggo ka na nasa bahay nyo. Samantala, may ilang pasahero pa rin sa pantalan ng Maynila ang hahabol pauwi sa probinsya para salubungin ang pagpapalit ng taon. Habol po ng bagong taon sa pamilya para Palawan po. Pauwi kami ng Coron.
Nagbakasyon lang kami saglit. Muli namang nagpaalala ang PPA na mahigpit na ipinagbabawal sa pantalan ang pagdadala ng anumang uri ng paputok o pailaw. Huwag na ho tayong umasa na kaya nating ibitbit yan. Makakaproblema ka pa, mapapabukas yung biyaya. Kita nyo naman dito, may mga x-rays tayo. So hindi nyo pwedeng i-impake yan na kunwaring itago nyo sa mga damit nyo, makikita yan. So iwasan na lang natin para hindi maalantala yung biyahe ninyo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson para sa isang interagency investigation sa umano'y budget insertions ng cabinet officials para sa infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways. Nagbabala ang senador sa posibilidad ng cover-up. Agad naman itong sinagot ng Malacanang. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Binigyan diin ng Malacanang ang naging pahayag ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na mananagot ang sinuman, kamag-anak, kaibigan o kaalyado man kung masasangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang pahiwatig na ang palasyo ay nagtatakip o nagsasagawa ng cover-up para sa sinuman. Ito ang pahayag ng palasyo kasunod ng panawagan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ng isang tunay at masusing interagency investigation hinggil sa mga aligasyong nag-ugnay sa ilang opisyal ng gabinete sa mga bilyong-bilyong pisong budget insertions para sa mga proyektong pang-infrastruktura ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senator Lacson, kung agarang isasantabi ang pagkakasangkot ng ilang cabinet members sa umano'y budget insertions at sasabihing ito ay chismis o hearsay lamang, ay maaaring magdulot naman ito ng pananaw na may cover-up. Ayon kay Yusek Castro, ang tinutukoy na umano'y Cabral's files na hindi pa napatutunayan o nabeberipika ng DPWH ay nananatiling hearsay. Ang pinag-uusapan lamang anya dito ay ang hindi pa beripikadong Levisti list. Dagdag pa ng opisyal, wala sa mga pahayag ng palasyo ang kumukwestiyon sa mga ebidensyang naunang natuklasan mula sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Lacson. Sa pahayag pa ng Palace official, ang administrasyon anya at ang lahat ng mga ahensya nag-iimbestiga, kabilang na ang Independent Commission for Infrastructure, ay patuloy na nangangalap ng ebidensya upang ang may sala ay mapanagot at maparusahan sa kanilang mga iligal na gawain. Dapat manaig palagi ang rule of law. Samantala, iginit ng Malacanang na hindi naman nagtapos ang investigasyon sa flood control projects anomaly noong December 25. Sa ngayon anya, nakadetini na ang mag-asawang Diskaya na tinagurian ng ilan na bagong Napoles. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, tiyak na may madaragdag pang makukulong sa pagpasok ng bagong taon. Ito naman ang pahayag ng kalihim sa gitna ng pagtuligsa ng ilang mambabatas at tinawag na biggest Christmas scam ang umano'y bigong pagtupad ni Pangulong Marcos na may makukulong na big fish sa korupsyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinwestiyon ngayong araw sa Korte Suprema ang pag-absuelto ng Commission on Elections kay Senator Francis Escudero sa issue ng pagtanggap ng campaign funds. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, sino ang naghain ng petisyon at ano ang nagtulak sa kanya para maghain ito? Magandang gabi, Victor. Nagtungo nga sa Korte Suprema ang isang concerned citizen at guro na si John Barry Tayam kung saan kinwestiyon ito ang naging desisyon ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections kaugnay ito sa pagpapawalang bisa ng COMELEC doon sa reklamo o investigasyon na kasuhan si Senator Francis Chis Escudero, gayon din ang kontraktor na si Lawrence Lubiano. Hiniling ni Tayam sa hukuman na repasuhin at ipawalang bisa ang desisyon ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC
Kaugnay ito ng pagtanggap ni Senator Francis Chis Escudero ng 30 million pesos campaign donation mula kay Lawrence Lubiano noong 2022 elections. Ayon kay Tayam, mali ang desisyon ng COMELEC at dapat kasuhan si Senator Escudero at si Lubiano. Hindi umano pwedeng sabihin sa personal capacity ni Lubiano ibinigay ang pera sapagkat galing ito sa kinita niya sa Centerways Corporation. Sabihin na personal capacity. At tagalin ng contractor. Diba? It's a matter of technicalities, kaya kailangan po natin ng tulong ng Korte Suprema. Ibabalik naman ito ng Korte Suprema just in case kung makita ka nila lang merit itong aking petisyon. Sa Section 95C ng Omnibus Election Code, bawal na ang isang individual o juridical entity tulad ng korporasyon na kontratista sa gobyerno na magbigay ng donasyon sa kandidato. Nais ni Tayam na utusan ng Supreme Court ng COMELEC na ipagpatuloy ang pagdinig sa reklamo kay Escudero. Lubiano is Centerways. Centerways is Lubiano kasi 99% pagmamayari niya yung kumpanya, may control siya doon. Yung mga dependendo noon, yung mga income ng profit noon, sa kanya nanggagaling, sa kanya din pumupunta. So saan nanggaling? Sinisikap ang kuna ng UNTV News ng reaksyon dito ang COMELEC pero sabi kamakailan ng komisyon hindi na maaaring magpatuloy ang reklamo. Depensa ni Senator Escudero, on his personal capacity, nag-donate sa kanya si Lawrence Lubiano. Kami naman po, we're not allowed to interpret the law. Kundi strictly i-apply mo what the law says. No? Sa nauna ring pahayag ni Senator Chis, nagpasalamat ito sa desisyon ng COMELEC. Pinagtibay anya ng komisyon ang kanilang pagtataguyod sa transparency, honesty at mananaig ang katotohanan kapag patas ang proseso. Sa ngayon na Victor ay wala pang panibagong opisyal na ipinahayag si Senator Chis Escudero dito nga sa petisyon kung saan kinwestiyon ang kumbaga pagpapawalang bisa doon sa investigasyon ng pagtanggap niya ng pera dito sa public contractor na si Lawrence Lubiano. Sinisika pa rin natin kunan dito ang komisyon sa pamamagitan ni Chairman Garcia. Bagamat alam natin si Garcia ay nag-inhibit na o sinabi nito na hindi siya mag-participate sa anumang kaso kaugnay kay Senator Chis Escudero sapagkat naging kliyente niya ang naging kliyente niya si Escudero noong mga nakaraang panahon. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Victor. Maraming salamat, Dante Amento. Bumaba sa negative 3% ang net trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakabagong Social Weather Station o SWS survey. 38% ng mga respondent ang nagsabing may tiwala sila sa Pangulo at 41% naman ang may kaunting tiwala. Sa kaparehong survey, tumaas naman sa 31% ang tiwala ng publiko kay Vice President Sara Duterte. 41% ng sinurvey ang nagsabing nagtitiwala sila sa pangalawang Pangulo at 26% little trust vote. Ang survey ay sinagawa noong November 24 hanggang 30 sa 1,200 adult respondents nationwide. Hindi na maghahain ng motion for reconsideration ang Office of the Ombudsman sa desisyon ng Korte Suprema na ibalik sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion pesos na ipinasauli sa National Treasury. Sa inilabas na pahayag ng OSG, sinabi nito na iginagalang nila ang SC ruling sa usapin. Base sa statement, nagbigay na ng linaw ang hukuman at tinatanggap nila ang guidance at ginagalang ang otoridad ng korte. Sa desisyon ng Supreme Court, idiniklara nitong labag sa konstitusyon ang pagbalik ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Patay ang 2 tao habang 4 ang naitalang sugatan matapos ang malakas na pagsabog sa isang bahay sa sitio Bukig sa Barangay Bacayao Norte sa Dagupan City, Pangasinan. Nangyari ang pagsabog dakong alas 7:50 gabi ng December 25. Base sa inisyal na investigasyon ng Dagupan City Police, natuklasan na mayroong improvised o makeshift na maliit na pabrika ng paputok sa loob ng sumabog na bahay.
Patay sa insidente ang 2 biktima, kabilang na ang isang batang babae at isang 21 anyos na lalaki. Muli namang nagpaalala ang mga lokal na opisyal sa Dagupan City na iwasan na ang paggamit ng paputok ngayong magpapalit ang taon upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Ngayong holiday season, muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na maging mapagmatyag sa mga panganib sa kalusugan at mga aksidenteng karaniwang tumataas sa mga ganitong panahon. Kaugnay nito, tiniyak ng mga kinauukulang ahensya maging ang mga pribadong ospital na handa sila sa pagtugon sa mga holiday-related health emergency and injuries. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ang mga hospitals naman po right now are prepared, especially for mga nasa end of the year, for the firecracker-related injuries. And yun po, pati po yung mga gamot at mga consultants, they will be 24/7 nakaantabay sa mga hospitals. Karaniwang tumataas sa mga aksidente sa kalsada at injuries bunsod ng mga paputok at mga sakit na hindi nakokontrol, lalo na kapag nagkakaroon ng mga handaan. Kaugnay nito, tiniyak ng Private Hospital Association of the Philippines o PHAPI na handa sila sa pagtugon sa mga emergency at mga injury na maaaring mangyari, lalo na sa mga firecracker injuries ngayong papalapit ang pagpapalit ng taon. Yes, yung mga ortho, mga surgeons, prepared sila for yung mga trauma injuries and sa mga injuries ng firecracker related. Ang Department of Health, bago pa mag-December 25 ay nag-ikot na sa mga DOH hospital upang siguruhing handa silang tumugon sa emergency lalo na sa January 1. Iniulat naman ng ahensya ang kabuuang datos ng firework-related injuries, road crashes at non-communicable diseases sa monitoring period mula December 21 hanggang 26. Sa firework-related injuries, umabot sa 57 ang kaso, 49% ang pagbaba kumpara sa parehong panahon noong 2024. Pinakamataas ang bilang sa NCR na may kaso na 25 at karamihan ay lalaking 10 hanggang 14 na taong gulang. Nangunguna sa sanhi ng pinsala ang 5-star, kasunod ang Quitis at sabay na Boga at Triangulo. Umabot naman sa 127 ang kaso ng non-communicable diseases kung saan 81 ang acute stroke at 30 ang acute coronary syndrome o heart attack. Mas karaniwan ang stroke at heart attack sa mga lalaki, samantalang 16 ang kaso ng bronchial asthma at mas karaniwan sa mga babae. Mahigpit din ang babala ng DOH hinggil sa insidente ng road crash ngayong holiday. Ayon sa ahensya, umabot na sa 263 ang naaksidente as of December 26. 73% ng mga sangkot ay gamit ng motorsiklo, kung saan 85% ang walang safety accessories at 12% ang nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Kaya naman patuloy ang paalala ng mga otoridad sa tama at maayos na pagmamaneho ngayon sa mga kalsada upang huwag maging trahedya ang dapat sanay selebrasyon ngayong holiday season. Kaya ang angkas rider na si Angelo Mendoza, tiniyak na bago umalis, nasa maayos na kondisyon, hindi lamang ang kanyang sasakyan, kundi maging ang kanyang sarili, lalo pa at may pamilya pa aniyang naghihintay sa kanya. I-check yung sasakyan, yung preno, yung ilaw, helmet, yan, ganyan. Dapat po lahat standard. Pagka sa biyahe, hindi dapat laging mainit ang ulo. Dapat po bigayan. Ganun po. Kasi pagka parehas kayo mainit ang ulo, wala pa mangyari, away pa mangyari. Samantala, isa rin sa binabantayan ng ahensya ang mental health issue ngayong holiday celebration. As of December 21 to 26, nakatanggap ng 451 na tawag ang National Center for Mental Health Hotline 1553. Naitala ang peak nito noong December 23 at pinakamadalas na tumatawag ay nasa 18 hanggang 30 years old na kabataan. Karamihan ay babae. Nangunguna sa dahilan ng tawag ang anxiety, depressive symptoms, kasunod ng love at relationship problems at family problems. Tiniyak naman ng kagawaran na nananatiling nakahanda ang serbisyong pangkalusugan at emergency ngayong holiday season. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 47 ang naitalang kaso ng pinsala dulot ng paputok at pyrotechnics sa bansa mula December 16 hanggang 26 ayon sa Philippine National Police.
Pinakamataas ang bilang ng nasugatan sa Central Visayas na may 13 kaso na sinundan ng Soc-Sargen at Metro Manila. Nagsagawa ang PNP ng 336 operation laban sa iligal na paputok at pyrotechnic devices na nagresulta sa pagkumpiska ng libo-libong paputok sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa PNP, 23 ang naaresto dahil sa paglabag sa batas kaugnay ng iligal na paputok. Pinaalalahanan rin ng PNP ang publiko na iwasan ang mga ipinagbabawal na firecrackers tulad ng Watusi, Pop-Up, Plapla, Piccolo at 5-Star. Talamak ngayon ang bentahan ng paputok online. Kaya naman pinaiigting ng Bulacan PNP ang kanilang puwersa para hulihin ang nagbebenta ng paputok online. Huhulihin din ng pulisya pati ang mga dealer na nagpupuslit ng iligal na paputok gaya ng Bombshell, Bin Laden, Goodbye Philippines at ang sinasabing Goodbye Flood Control. At mula sa Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, marami na ba ang bumibili ng paputok dyan sa Bulacan? Magandang gabi, Victor. Tama ka. Ngayon nila naranasan ng mga dealer dito ang pagdagsa ng maraming mga bumibili ng paputok ngayong araw. Nagkalat ngayon ang mga nagbebenta ng illegal na paputok online. Wala po kaming namamonitor na nagbebenta ng dart bomb. Pero sa online po, meron po mga nagbebenta. Yun po yung aming tutugisin at huhulihin po. Isa sa mga nakikitang talamak na binebenta online ay ang dart bomb firecrackers na isa sa mga itinuturing na iligal na paputok. Isa itong paputok na halos kapareho ng kwitis. Ang kaibahan ay tila may palikpik ito at inihahagis saka biglang sasabog. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Virgilio Ramirez, hepe ng Bukawi PNP, mapanganib ang paggamit ito lalo na sa mga bata. Ito po ay parang pillbox, inahagis po siya and then pagka landing po niya sa semento, saka po siya puputok. Lubhang delikado po yun dahil lagpas po yun sa itinatak ng bigat at laki ng puputok. Tubo, parang siyang tubo na merong palikpik and then inihagis po siya. Then pagbagsak niya sa semento, saka siya puputok. Maaari pong mag-cause po ng pagkaputol ng kanilang kamay. Bukod sa dart bomb, kabilang din sa iligal na paputok na binabantayan ng PNP ay ang Bin Laden, atomic bomb, baby dynamite, Goodbye Philippines at iba pa. Samantala, ayon naman kay Lea Lapide, Vice President ng Philippine Fire Techniques, Manufacturers and Dealers Association Incorporated o PPMDAI, ngayong araw lang nila naramdaman ang pagdagsa ng mamimili ng paputok at pailaw. Ramdam na po ang pagpunta ng maraming mamimili magmula kaninang madaling araw at tuwan-tuwa yung mga naka 24 hours na dahil kahit papaano marami na po silang kliyente. Paalala ng PNP sa publiko, huwag na huwag silang bumili ng ipinagbabawal na paputok online at sa mga dilisensyadong nagbebenta nito. Yun naman po ay kahit po namin ang ating mga kababayan na bumili lamang po ng paputok sa mga lehitimong nagbebenta, yung mga rehistrado na nagbebenta ng paputok, mga dealers and retailers. Nang sa gayon po ay masiguro po natin na tamang kalidad at tamang safe na paputok po ang mabibili po nila. Samantala, iminumungkahi ng Philippine National Police na bumili sa itinatalagang pamilihan ng paputok at pyrotechnic manufacturers sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para bago ang pagsalubong sa pagpapalit ng taon. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., layon ito na mapalakas ang public safety at mas madaling mabantayan ang bentahan ng paputok. Ang mga ng presensya ng Police at Bureau of Fire Protection habang naka-standby ang mga fire truck at emergency responders upang agad na rumisponde sa anumang insidente.
Victor, sa mga oras na ito, lahat ng mga bumabiyahe papunta dito sa Bukawi, nabibili ng paputok, asahan na nila ang heavy traffic na kanilang mararanasan dahil bukod sa bibili papunta dito sa Bukawi, ay sinabayan pa nga ng mga kababayan natin na galing probinsya, na galing sa bakasyon at pauwi ng Metro Manila. At sa sitwasyon dito ngayon, marami pa rin ng mga bumibili ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan, sa 70 ng mga tindahan ng paputok dito sa lugar. At may pit ang seguridad ng PNP para dito sa pagsasaayos ng maayos na seguridad dito sa lugar ng Bukawi, Bulacan. At yan mula ating latest live. Balik sa iyo, Victor. Maraming salamat, Nestor Torres. Nangangamba si Vice President Sara Duterte sa magiging epekto ng nangyari kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa iba pang opisyal ng kagawaran. Nagbigay rin ito ng update tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang balita ni Jed Neresina. I think makaka-epekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary dyan sa mga opisina ng mga department. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na posibleng makaapekto sa mental well-being ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpanaw ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito ang pananaw ng pangalawang Pangulo matapos masawi ang dating opisyal. Paliwanag ni VP Sara, maaaring mag-iwan ng takot o pangamba ang nangyari kay former Yusek Cabral sa mga naiwang opisyal ng ahensya. Dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. Ngunit hindi na nagbigay ng komento si VP Duterte nang matanong kung sa palagay niya ay mayroon bang foul play na nangyari. Hindi ako maka-speculate kung ano ang nangyari doon sa Cannon Road dahil hindi ko naman nabasa kung ano yung mga reports. Samantala, naitanong din sa Vice Presidente kung sila ba ay nakakapag-usap pa ni Senator Ronald Bato de la Rosa, lalo na't ilang araw na itong wala sa Senado. Hindi kami nagkausap ni Senator Bato ngayong panahon ng Pasko. At ang huling pagkausap namin ay yung araw na nagsabi na merong warrant of arrest para sa kanya. Sa kabila ng iba't ibang issue, nagpasalamat si Vice President Duterte sa patuloy na suporta ng publiko sa kanilang pamilya, maging sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso po sa ating mga manonood, ang susunod po naming ibabalita ay naglalaman ng sensitibong content. Kailangan ng patnubay ng magulang sa kanilang mga anak na nanonood. Sa Davao City, isang lalaki ang nag-ala Spider-Man matapos na tumulay sa mga kawad ng kuryente. Sa video na nakuha ng netizen na si Rhea Labastilla, makikita ang makapigil hiningang pagbaybay ng lalaking ito sa mga kable ng kuryente. Sinubukan siyang i-rescue ng mga otoridad, subalit sa halip na bumaba ay lalo pa itong nagmadali palayo sa rescuer. Sa isa pang video, makikita rin ang paglambitin nito sa mga kable bago bumaba sa bubungan ng isang bahay. Base sa ilang reports, inabot ng 3 oras bago tuluyang na-rescue ang lalaki. Naparami ka ng kain, no? Kaya kahit tapos na yung handaan, parang feeling mo busog ka pa rin. At parang feeling mo pagod na pagod yung katawan mo. Alam mo, habang tayo nagpapahinga, nagdodoble trabaho naman ang ating mga atay. Ano ang dapat gawin para matulungan natin ang ating mga atay? Panoorin nyo to.
Matapos ang kainan at mga handaan, ang atay mo ay nagpa-process ng sobrang asukal at taba, nililinis ang toxins at alak, at sinusubukang ibalik sa normal ang katawan. Kapag sobra-sobra ang kinain, napapagod ang atay, pero kaya pa niyang bumawi. Ito ang simple pero scientifically proven na tulong. Una, tubig muna. Uminom ng sapat na tubig buong araw. Nakakatulong ito sa detox process ng atay at kidneys. Pangalawa, magaan muna ang pagkain. Bawasan muna ang matatamis, mamantika at processed food. Pumili ng gulay, prutas, sabaw, isda o lutong bahay. Pangatlo, umiwas sa pag-inom ng alak. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-iwas sa pag-inom ng alcoholic drinks ay nakakatulong sa liver recovery. Pang-apat, matulog ng sapat. Habang tulog ka, mas aktibo ang liver repair at metabolism reset. Kapag hindi tinulungan ng atay, pwedeng mag-ipon ng taba, pwedeng humantong sa fatty liver, at mas tataas ang risk ng diabetes at heart disease. Pero ang magandang balita, kayang-kaya pang bumawi ng atay kung aalagaan mo ngayon. Kaya po, pagkatapos ng mga handaan, ang tunay na disiplina ay hindi sa pagkain, kundi sa pag-aalaga at pahinga. Bigyan mo ng break ang atay mo. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Biyernes. Magandang gabi po at shout out kina Junjun Lorio, Haniza Lopez, Johanza Soncoya, Francis Sorno, Juanito Coronel at Stella Morales. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media accounts. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po ito o mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Kawikaan 22:1 na nagsasabi, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan, at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita, at dito sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.